Network Entertainment. Spit Manila. Hello and welcome to another episode of Tawalets with Spit. My name is Aaron and wala si Carl ngayon kasi paddleball. Pickleball. Nagpe-pickleball siya ngayon so wala siya dito. Just sharing. So who am I with today? Papu! Ariel. Angelica! Ding dong. Perfect. Today, we're going to be talking about adulting. So, sobrang saktong-sakto, we have people of different ages in the group right now Ayan na naman tayo. para malaman natin what adulting is in different age groups. Now, I don't know if people are comfortable talking about their age. Are we okay saying our age? Yes. Okay, Yes. perfect. Let's start with the youngest. Hi, I'm 29 years old. Ako ay 33. By the time this comes out, I'll be 40. I'm 47. And I'm 51. Ayan. And so we're gonna be talking a little bit about what adulting is like It's life. is like Yeah. in this stage of life. I don't know if I'm gonna share first. When I was young, I thought that adulting meant we know everything already. We have everything put together. In my mind, adulting was having an office job. For some reason. Parang to me, that was the epitome of being an adult. Pag nasa office ka at may 8 to 5. How about for you guys? Nung bata kayo, what was adulting like for you? Same for me kasi I would see my titas and titos na merong 9 to 5 job, going to the office every day. Or kaya, like my mom, kunyari nasa clinic siya as a dentist. So, more on, not necessarily an office job, but like a stable, consistent monthly salary. Parang yung Alam mo adult na for yon me as a kid. child. I think, yeah. Kasi pag may mga forms finifill out, how much is the salary of your chava-chava? Okay. How about for others? Ako nung 3 years old ako, tuwing sinasabi nung nanay ko na pupunta siya sa office ay naiiyak ako. So, parang yung office for me was a bad place. Kasi ibig sabihin aalis yung nanay ko sa bahay. Tsaka pag nagsusuot siya ng high heels, parang sobrang walang connection. Parang pag kinuha na niya yung high Importante yun. heels. Yun na yung- Portion ng process. Yun na Pag yung kinuha niya portal. yung high heels mula dun sa Shurak, parang iiyak na ako kasi parang, alis yung nanay ko. Yun lang. Adulting equals Yun yung high conditioning heels. sa'yo. Oo. Ako lang yun. Wala naman nagsabi sa akin. Ang adulting for me meant, hindi ko alam kung anong edad ito, pero feeling, ang na-associate kong edad ay 10 years old na I would have more freedom to do things. Hindi lang, eventually yung financial freedom, hindi ko alam kung kasabayan yun. Financial freedom meaning, pag marami akong pera, kaya ko nang gawin ng kahit na anong gusto ko. But I think yung freedom din ay pwede ko. Ang naisip ko ngayon ay kahit pwede na akong lumangoy sa beach hindi nagpapaalam pagkatapos kumain. Yun yung parang ganun ko unang naisip yung pag mas matanda na ako, hindi ko kailangang magsabi na magsuswimming na ako kahit kakakain ko lang. Kasi bawal. Yun ang pinagbawalan. Tapos affected ako nun. Siguro kung mas matanda ako, hindi ito sasabihin sa akin. Yeah. Gets. And deeds. Ako ever since kasi bata ako, gusto ko talagang magsarili. Kahit bata pala ako, in-imagine ko na, sana maging child star ako para may pera na ako para magsarili. Ganun na lang. Ang first thing I'll do pag magkapera ako, kukuha ko ng bahay, magsarili ako, aalis ako sa pamilya. Parang ganun lang eh. Lagi ko maging independent, mga ganun. So para sa akin, yun yung to be able to live by myself. And as someone who lives by himself now, what was your adulting chores this week? Laundry, naglaba ko kapon. And your laundry is laundromat, di ba? Yeah. Pumupunta ka doon. Pupunta ako, pero ako yung self-service, hindi ko siya iniiwan.
That's pretty adult. Kailangan ko yung gawin para sa sarili ko, hindi siya. Kasi ayoko yung hinahawakan ng ibang tao yung damit Yung ko. brief. Oo, lahat ng damit ko. Kahit nung sa bahay namin, hindi ko pinapalabas sa yaya yung gamit ko. Ako ang maglalaba. Ako maglalagay sa washing machine. Ako magsasampay. Tapos nagagalit ako pag kinukuha nila kasi tuyo na. Kasi kailangan ako yung maglagay sa kwarto ko. So, Kasi kahit yung pagsampay ko, kasi naka-hanger. May corresponding hanger kasi for the shirt. Hindi siya hindi basta may ganun kasi may mga t-shirt kasi ayoko ng ganyang magmamarka dito sa ganyan. Agree. Yeah. So may sarili akong hangers. Tapos syempre pag yung yaya wala mo siyang pakialam kung anong hanger. So yun, kaaway kami doon. How about you guys? What have been your chores this week? Your adulting this week? I refuse to adult this week yet. Pero kung meron man ay, magbabayad ng amilyar. Oh, yeah. sobrang Reality adult tax. nun. Like parang That's really adult na yun. Reality tax. Oo. Hindi lahat ng adult gumagawa Yes. nun. Well, binayaya na sinwerte din kami dahil nakapagpundar na rin kami ng sariling bahay naming magkakapatid. So, pagbabayad ng amilyar and actually yung renewal ng insurance para dun sa bahay. That's very adult. Oo, pero tama ka, medyo higher level of high tier. Oo, high tier 'yon kasi nga ibig sabihin nakapag-property, Yes. nakapag-invest na rin kami sa property. Pero 'yan, amilyar. Amilyar talaga yung term, no? Speaking, may dagdag lang sa amilyar. Kasi dati, nung nakatira ako sa condo ng ate ko, ako yung tagabayad nung pera niya, pero ako yung pupunta sa City Hall. So talagang pangarap ko, isa sa pangarap ko na magsarili ako na hindi nila bahay para hindi na ako mautusan. That So, makes kasi sense. dati ako lahat ng mga ganon, ako gumagawa ng mga lahat ng mga emirate ng mga ganon. Kasi ako lang yung single, ako lang yung pwedeng utusan, walang trabaho. And since tumitira ako dun sa bahay nila, ay condo ng pamilya, parang kailangan kong gawin yon. So, nung nagsarili ako talaga, ay okay, hindi nila ako pwedeng utusan, wala na akong pakialam dyan. Hindi na ako nakatira dyan. So, to clarify, dahil nandito ako, yung kapatid ko yung nagbayad. So, nag-coordinate kami na siya yung, usually kami yung dalawang magkasamang po, or tatlo kaming Hassle magkakasama. kaya pumunta ng City Hall. Yeah. Swerte siguro kami sa Marikina City Well, actually, Hall. okay din naman sa Makati. Yung sa Taguig, medyo may... So, yun. Pero, so dahil nandito ako, salamat sa kapatid ko, siya yung ding-dong for siya today. yung ding-dong for today. So, shared naman. Parang Okay. naglaan kami, ako yung naglaan ng budget. Tapos, siya yung pupunta doon. Okay. High level High level adult. adult. Nagkabit ako ng CCTV sa bahay. Mga CCTV. Parang, para lang merong CCTV sa bahay. So, nag-install ako. Parang merong nakatutok sa labas, sa may gate, tas may nakatutok din sa loob ng doon sa litter box ng pusa namin para makikita ko kapag nasa stock siya, yung mga ganong CCTV. Meron ba kayong parang those devices na pwede mong kausapin mo yung pets mo? Yeah. Meron ako. Okay. Meron din akong ganong Yeah. devices. Yun, adult ba yun? Siguro naman. Papo Kasi, yun eh. mas papo man. Adult papo. Hindi naman lahat ng tao umakit sa ladder. Hindi naman pag adult umakit sa ladder. Maybe sa career ladder umakit yung mga. Yes. Corporate ladder. Totoo. Ikaw? Ako, mga admin stuff sa bahay. Like, mag-ayos ng mga tax documents and like investments documents. And then, nag-gym. Kasi I've never signed up for a gym until now na I'm 29. So, for me, that's an adult thing. I like that because napaka-subjective naman talaga yung adulting. Because I would consider that adulting as well. Like if I went, exercise, nagbayad ng bills, things like that, take care of my parents. I feel like adulting is different for everyone. And I just noticed na lahat tayo dito, wala tayong mga children. Oh, yeah. That's Yes, another level. Yun Yes, isa pang Yeah, God ibang, year. God tier. Ibang level. Like, Lumikha ka na. Oo, diba? Parenting. God talaga. Pero hindi na yun, hindi na adulting.
Yeah, and parang whenever I hear yung mga kabarkada ko kasi, and I have friends that are younger than me, na may anak na, pero yung mga problema nila or yung mga adulting nila, parang ang layo ng mga iniisip niya sa mga iniisip ko. So I think that adulting is very, very subjective in that sense. So medyo mahirap in that sense to really think about it. Iniisip ko nga actually, even the term adulting is a very this millennium term. What do you mean by that? Parang hindi ko alam kung ginagamit na term yun ng parang nung 1990s. Halimbawa, yung mga kakilala ko bang adults, mga nakilala kong adults noong 1990s nung college ako, ginagamit ba nila yung term na grabe, na-feel ko yung adulting ako dito. Parang hindi ko alam kung being articulating it or the experience. Verbing it. Oo, with a verb. Oo, verbing it. Present progressive. Oo, verbing the noun to adulting. Mukhang ditong new millennium. Tito lang yata siya. And I think also it's in this generation that we realize turning 18 doesn't make you an adult. Yeah. Yes. Ang bata pa ng 18. In fact, when I talk Wala to siyang 18-year-olds, ibig sabihin. wala siyang ibig Pero sabihin. iba din yun, kasi kung based sa age, parang like nung age na, kasi ako ngayon 50. Feeling ko naman hindi ako adult. Pero nung 50 yung parents ko, ang dami nilang anak, may bahay na kami, may ganun yun, iba yung mundo nila noon, iba yung, Actually. 'di ba, yung kasi nung 30s yung nanay ko, kompleto na kami, 6 na kami anak niya. That's true. Diba? So parang ibang-iba sa 30 ngayon. Yes. Ano yun? And in fact, 50 or 50, Oo. the Golden Girls were 50. Oo, kaya And nga mukha na golden, silang diba? mga lola. If you look at 50-year-old women and men now, hindi naman ganun yung itsura nila. So, it's probably changed also in the past couple of years. Yeah. Like for my mom, she had her first child nung 28 siya, and now I'm 29. Diba? And Parang, I was able to lift my first 5 kilos. Ibang iba yung Tapos ang bigat ng baby. accomplishment ng buhay. Oh my Pero God. kailan nyo na-feel na, okay, I guess adult na ako. Ganun. Parang ano yung, meron bang specific time or moment or was it like a Ako, time in your life na parang, ang adult na nung concerns ko. ang adult Or, ng or nawala concerns na ko. yung child at naging adult na siya. Ako, the way my mom raised me was, very strict siya sa akin. But then her reasoning was, when you start making your own money, I can't put rules on you anymore. So, hanggang makatrabaho ka, I will still call the shots. You will come home when I tell you to come home. So when I started working, tinupad naman niya yung promise niya. And that's when I felt like an adult na parang, okay, di niya ako inuutusan, di niya ako pinagsasabihan. This is really me creating my own life. So that was me when I started making my own money. Ako, parang nung tumira na ako on my own, parang doon na nag-dawn on me na wala nang kikilos kung hindi ako kikilos. Like yung kalat mo, nandyan pa rin. Hanggat hindi mo linisin. Yung Hugasin labada mo. mo, oo. Yes. And then, at syempre, dikit na doon na hindi magkakaroon ng laman yung ref mo kung hindi ka pupunta sa grocery at bibilin mo, asikasuhin mo yan, isi-schedule mo, hahanapan mo ng panahon. Na dati, as a child, wala naman di ba? Parang magic. magic lang, parang matutulog ka pagising mo yung kinalat mong laruan, biglang nawala na. Kasi nilinis na for you. Yung damit na sa closet na. Yes, nalalaban. Yung medyas mo, magkakapares pag nakita mo sa cabinet, di ba? So, dun ko na feel na, okay, mukhang ito na. Adult na ako. May ano pa rin, may childlike wonder pa rin naman. Never naman nawawala. Pero, I think we meron all lang, still have that. yes. Meron lang kailangan asikasuhin as an old adult. Yung sa akin, parang hindi rin pa nawawala yung childlike wonder. Pero parang feeling ko nasa process pa lang ako of realizing that I'm an adult or I'm turning into an adult. Kasi slowly rin siya binild up sa amin ng parents namin na they raised us kasi to be independent. Lagi silang pag nawala kami, Oh, okay. you have to do this, you have to do that. So, parang tinuturuan nila kami step by step paano maghugas ng dishes. And then nung tinuruan nila kami mag-commute, yung dad ko, nakasunod siya
in a car sa likod habang sumasakay kami ng jeep. Titingnan lang niya kung makakasakay kami. So parang so naging fun learning those quote-unquote adult things. So wala talagang exact time kasi kahit nung nag-move ako to the States and lived independently for grad school, hindi siya masyadong bago for me kasi sa bahay parang bahala kayo, you do your own actions and you have your own consequences. We're just here to support, ganun. So parang, yeah. Yeah, but in the States, you started talking Oh, that's to right. people like That's that. right. So that was the difference. That was a different. That was the difference. difference. Bas ako, parang combination nung Ari na. Kasi nung mga early 20s ko na nagsarili ako, naramdaman ko din talaga yung, kasi freelance, wala kang pera, kailangan mo talagang pagkasya kasi magbabayad ako ng rent, tapos may ganun. At saka dito kaya, tama nandito ba? na ako sa Manila. Kaya nga, umalis ka pa nun. As in, lumundag ka ng isla. Oo, parang tama. panibagong mundo, panibagong Oo. everything. So parang, may time talaga na wala na akong, hindi ko na, syempre unahin ko yung pager ko, at saka yung rent. So, hindi muna ako kakain, ganun. Ganung level of hunger, ganun. Pupunta lang ako sa food court, makikiinom ng tubig. Wow. Gravy meal. Charot. Gravy meal. Kanin tsaka libreng Or gravy. tatambay ako kasi sa CCP, marami namang food lagi doon sa office. Kahit hindi ako empleyado, nakikitambay lang ako, tapos kakain ako, makikain. Or, tapos pag alam nilang wala akong trabaho, gawin mo tong ganyan, tapos libre ka tayo ng lunch. Ganun na yung, alam na yun, ganun na yung. I went through Parang something to survive. similar like that when I quit my job tapos parang there was no work coming in. There were times na may rehearsals tayo sa bahay ni Gabe. Tapos magdadala ako ng Tupperware. Remember? Ay, kakainin niyo ba ito? Kasi ulam talaga yun. Tapos naawa si Monica sa akin. Sabi niya, bibilhan kita ng grocery. Okay, bilhan kita. Ako naman parang ang feeling ko ano ba, episodes yung adulting I think para naman sa ating lahat. Pero yung isa kong adulting, hindi naman ako bumukod kaagad. Isa yun sa akin eh. Pero yung pagbukod ay isang tier ng adulting. Pero yung unang tier ay nung kumikita na ako. Tapos mahal ko naman ang pamilya ko at sa malangit na ang magulang ko at sa malangit nawa sila. Pero yung dinemand na nila na magko-contribute ka sa Sa bahay dahil kumikita ka na. So yun. Kaya dinatuwa ako na habang nakakapag-contribute ako, nakapag-invest ako sa insurance na ang una ko ay Sun Life. Wow, Sun Life talaga. Oo. Yes. May ganyan din ako. Oo, at natuwa ako na kasi ang feeling ko maaga ko na realize, eventually na-realize ko, mukhang hindi ako mag-aasawa. Parang asawa, bakla. Charot. Parang ganon. So, kailangan kong paghandaan yung end na yon. So, kaya kumuha ko ng life plan para kapag may maiiwanan ako at may panggasto siguro sa sa burol. Wow, charot. Yeah. Pero seriously, yun, natuwa ako na nag-invest ako sa life. At natapos ko na siya. Oo. So happy ako na na-achieve ko yun. So yun. What age did you start? Joys of adulting yun. Siguro 2006 yata iyon eh. Oh, I met you that year. 2006. So, how old were you then? 28. 28. 28. Oo. 28 ako. Maaga ako nag-insurance kasi nga sabi ko para maaga ako matapos. Kasi kaya naman din ngayon lang ako nakatapos. Kinuhanan ko rin yon nung nangailangan kami eh. Okay. So kaya Na-avail mo na siya. may innovate. Kumurot ka na. Yes, oo. So kaya rin na pahaba yung aking completion ng payment. You know what's interesting? I started investing in insurance at 22. Ako Sobrang 40. aga. Pero 5 years to pay lang siya. Tapos 5 Pero big lump Yung sum. malupit ang bayad. annual. Tapos 5 years na dead ma. Tapos on the 10th year, 11th year, mag-earn na lang siya. Yes, parang may ganyan din akong So, Super interesting. Add ko lang dun sa
per episodes na adulting, parang na-realize ko nga rin, may mga times in my life na naka-boost din or parang naka-speed up yung pagka-adult ko. Like when my dad got sick nga, I was 22. So kami ng sister ko, we had to take care of him and then take care of the insurance niya and documents. And kasi dalawa lang kami magkapatid, and then my mom was also busy working. So parang isa rin yun sa speed up, I guess, ng adulting. So minsan may ibabato yung buhay sa'yo na Yes. mapapa-expedite yung pag-grow up. Na mapo-force ka to grow up talaga. Yeah. I was at a point where it was fluctuating between adulting and not so adulting, and I felt that was when I was living with roommates. Kasi iba din yung feeling. Iba yung feeling of living with roommates because there's a sense of play, there's a sense of, and when I was living in the States, ilan yung roommate ko nun? We were 4. So it felt like a chaotic dorm, di ba? Pero matanda na ako nun. I was in my 30s already, so it was a back and forth of Very adulting and friends. not. Yes, very although 20s lang sila. Sila doon. I was older pa. So iba talaga. Life will throw curveballs at you to make you feel adult or not. Lots of shifts there. So when did you what are some things that you already mentioned yung swimming mo? What are things that you thought of as a kid na, ay nako, paglaki ko, I'm an adult when I do this? Pwede na akong mag-swimming kahit Pwede. bagong kain. Di na kailangan maghintay ng 1 hour. Ako ba? Hindi, Kahit kayo. sino. oo. Kahit sino. Kasi yun ang contribution ko eh. Tapos na si Ariel eh. Na-feel ko na, I mean, nung bata ako, pag nag-grocery kami, ay laging, pag meron kaming gusto, ipapasort sa amin kung need ba yan or want. Need or want, need or want. Tapos parang pag want lang siya, nadideprioritize siya. Ngayon na matanda na ako, ay pwede ko nang piliin kung ano ba talaga yung need or want. Although ganun pa rin naman ako mamili. Need or want, need or want. Pero mas pinapayagan ko na yung sarili ko bumili ng mga want. Na in hindsight, na-realize ko, yung nanay ko, bumibili pala ng mga want. Nung nag-grocery kami, Want niya. want niya. Pero, pag kami, may question lagi kung need or want. Parang yung mga Choco Malus, Choco Crunchies, want niya pala yun. Pero syempre, nagustuhan na lang din namin. Oh my God, pareho kay nanay ko rin. Same! So, bibili tayo. Choco Malus and Parang may Crunchies. gusto. Crunchy. Combo. It's my flat tops. You know what's weird? When I was a kid, my mom, parang she would buy me toys. Pero hindi siya yung mga, kasi dati yung mga toys na gusto ko, mga Polly Pocket, mga Barbie. At that time, mahal siya. Siguro mga 400 or something for a doll. So hindi niya bibilin yun sa akin. Para sa akin. But now that I'm adult, I can buy all the toys that I want. May Nintendo Switch 2 ako. Yung mga ganyan. Like, I don't need this, but it's my joy. It's my toys. So, I buy my toys now. Ako sapatos. Yes, I know. I naman. know. Oh my gosh. That's the first thing you always buy, di ba? Pag may gig na At saka first hyping. ever sweldo ko, Shoes. shoes din binili ko. So, what does your shoe closet look like? Because I know you have a lot. Well, I gave up a lot nung pandemic kasi nasira sila. So, tinapo ko silang lahat. Nagsa-start ulit ako ng bag. Pero, tapos pag napagod ako, pinamimigay ko naman. Size 8. Charot. Ako baliktad yata. Kasi yung mom ko mahilig bumili ng mga bagay. Parang that's how she showed her love for us. She gift giving. So lots of shoes to the point na hindi ako natutong mag-shopping dahil lagi siyang may bigay na damit so kunyari uuwi siya, may dala siyang kung anong, sometimes we would share nung time na kasya na rin sa akin yung mga damit niya. So manghihiram na lang ako, or shoes, or even food. Kasi sobrang favorite niya yung chocolates. Kaya ngayon, hindi ako mahilig sa chocolate. Kaya I feel like, nung naging ganitong age na ako, ayaw ko nang gumastos. Halos lahat ng damit ko, gusto ko, either kung ano lang yung binigay sa akin, or ukay,
Or parang kung magsha-shopping ako before, siguro mga less than 5 times a year. And then even sa shoes and sa food. Tapos yung parents ko, mahilig din sila mag-try ng new restaurant. So ako, hindi rin ako mahilig kumain sa labas. Oh, that's so interesting. You know what? Nangyari din sa akin yan with my parents. Yung parang, because your parents liked it, ayaw mo siya, Yossi. Oh, As in, okay. sobrang ayoko ng amoy ng Yossi, ayoko ng itsura or anything. Because my mother used to smoke, alam mo naman yung olden times na pwedeng mag-Yossi sa air-conned rooms. May ashtray sa baba ng escalator ng mall na may pebbles. Oh my gosh, oo. Diba? Na may pebbles. Oh, I remember that. That's why sobrang ayoko nun. Did your parents have anything like that? Yung gustong-gusto nila, so ayaw mo na? So kami lang. Ako yan, well, hindi rin ako nag-yossi. Yung parents ko nag-yossi before. Pero mas kasi yung nanay ko mahilig din sa sapatos. Pero, kasi sila ng mga ate ko halos same size. So, share sila. So, ang dami nilang sapatos. Ako, mag-isa ako kasi ako lang sariling, tas dalawa lang kaming lalaki. Tas mas malaki yung pa ako sa kuya ko. Parang, so, lagi akong isang pair per year. Parang, at school shoes lang yun. Pag hindi, parang ganun buong buhay ko. Either, Branded ba yung school shoes mo? hindi, basta may sapatos ako for bago every school year. Tapos yun na yun. Tapos, nung maliit ako, yun, pwede ko manahin yung sa kuya ko. Pero nung mas malaki na yung pa ako sa kanila, hindi ko na mamana. Tapos, eventually, mas lumaki na din yung pa ako sa daddy ko, so hindi, wala na akong mamana. So, yun na yun. Parang, kaya siguro, pag nagkapera ako, bumili ako ng Nandun yung gigil. forever. Kasi nung bumili ako, hindi pala siya ganun kamahal. Bakit isa lang? Pwede naman pala. Hindi na ako masyado naghirap dun sa kinita ko para mabili ko yung sapatos. Parang ganun. So now I have shoes. You do have Napunta shoes. ako dun sa other extreme na kahit meron akong shoes, marami akong shoes na bigay ng parents ko. Gagamitin yun hanggat sa nasa labas ako tapos masisira na yung sole. Tapos hindi ako bibili hanggat maubos ko lahat. Maging ganun lahat ng shoes ko. Matipid pala tong si Angelica. Interesting. Ako, parang hindi ko alam kung dapat ba i-psychologize to sa akin. Charot. Meron, ang isa sa mga joys ko ay nung Christmas clothes shopping ko yung nanay ko. Na parang ang feeling ko, nung bata ako, parang ganun din. May gusto akong damit, pero hindi iyon kasi dalawa kaming babadgetan. Yung parang, pwede bang iba yung ibigay sa'yo? Yung bilhin ko kasi hindi iyon yung pasok sa budget. So, nung nakakapagtrabaho na ako at sinabi ko sa nanay ko, halika bumili tayo yung nanay ko kasi nagkaroon ng may scoliosis. So when she grew old, mas nag-stoop lalo yung height niya. So parang gusto niya natatago yung hindi nahahalata na may scoliosis siya. So sabi ko kahit bilin mo kung ano ang gusto mo pero gusto pa rin niyang bumili sa SM department store. So, doon pa rin kami pumupunta. So, na-enjoy ko yun na kahit na anong gusto mong bilhin na damit. So, yun. Sorry, yung joys of adulting naman yung Treating na-share. your parents. Oo, treating my parents. Yung taking them out to dinner or to lunch. Yun, ginagawa naman yun ng parents ko din sa amin na halika kayo kumain tayo sa labas. So, nung ding mas afford ko na hindi lang isang kapatid or isang magulang lang yung ititreat pero kaya mo nang itreat yung halos yung entire family yun. Mas I enjoyed yun. that also. Sobra. Doon yata ako bumawi, mas sa traveling and bonding. Kasi nung bata kami, kaya maraming gifts yung parents ko kasi nga lagi kaming nasa bahay or school, bahay school work. Even nung summer, nasa math camp or advanced classes. Math camp? May ganon. Gagawang That apoy. sounds adult. Gagawang apoy gamit yung plus and minus. So, Division mo. So parang hindi kami katulad nung iba na pag summer nasa vacation kung saan pumupunta. Laging may advanced lessons for the next year, ganun. So ngayon parang na-enjoy ko na dadala ko yung
family ko sa iba't ibang places and experiences na yun nga lang mag-leave sila for work yung mga ganon, pero at least meron ng capacity to do that now, hindi katulad ng dati na kailangan mag-work so that you will go to a good school and ganon 324 times 26. 1 year lang yung math class. So baka kaya babalik ako dun sa baka kaya yung adulting as a term ay baka hindi sa tinatawaran ko yung mga may anak, pero baka concern natin siyang na-coin siya ng mga gaya nating Mga childless. single. Kasi nga, ang programming naman ng tao dati ay Magkapamilya. Oo, diba? No, at such that at a certain age you are to rear a child and you Get married, build have children. Tapos Yes. Build kasama the din sa family. being a new unit, yung trabaho ng adulting. Kasi yes. magbabayad To ka na ng raise. bahay, kasi may asawa ka na, may ganun ka na. Oo. Na ngayon na, mag-isa pa rin ako, wala pa rin ako anak, kailangan ko pa rin magbayad ng tax. Oo. Yeah. Hindi ba? Naging Oo. term, parang gano'n. Oo. Yeah. Oo. Parang dati baka dati ang bar nung pagiging adult or ang standard nung pagiging adult is Nag-settle down ka na, sa- may asawa yes, ka na. oo. That's true. Pero baka nga dahil dumami yung Walang ano tawag anak, sa walang ganun? asawa. Well, tawag pag sa may partner ganun, ka, diba? dink, diba? Double Oo, income. yan. No kids. Yun yung hinahanap ko, Dink. Pero meron din ngang sink. Madink. Single income, no kids. Sinkwad with a dog. With a dog. Sinkwad. Gusto ko yan. Sinkwad. Sinkwak, kungket. With a cat. Baka nga, no? Baka naisip ko lang. Kasi nga, kailangan mong maging ano yung mag-face ka, pupunta ka sa face na gano'n, nang wala ka namang tinupad Tama. dun sa ibang Walang Yeah. external stimulus. Oo. Parang Oo. yung pagtawid mo from being a child into a adult ay walang big event such as kasal or pag-aanak. Pero you find yourself taking on very adult Pag responsibilities. nagkaanak ka kasi parang automatically na, kailangan ko maging adult kasi may iba ng child. Yes. Hindi na ako. Parang, Which is of course, talaga naman. Kaya ano nga yun, sabi niya, ano? God tier adult. Oo. Talaga naman. What would you say is the bar now? Meron ba? What is the bar? Na ano, Out of school. Yun na yan. Hindi na yan. nga ba? Hindi, kasi kung ano na some yung standard finish pa. school pero like titira pa rin with parents. Parang Pag may sarili kang bahay, parang you You nagbabayad ka pag ng, bumukod ka, no? oo, parang nagbayad ka ng rent, magbayad ka ng kuryente, tubig, mga ganun, may bills ka na on your own. That is the new bar. Parang- And you don't necessarily have to finish school para magawa mo yun. Kasi kailangan mo lang namang rumakit para mabayaran, magawa mo True. yun. Kaya ka maging influencer. Influencer! wow! So may kinalaman ba siya sa earning your own income? And therefore disposing that, Oo. parang managing, Responsibly. managing that income responsibly. Parang inisip ko parang not necessarily earning your own income or kagaya nga nung thoughts ko nung bata ako na may monthly consistent salary, but just being able to sustain your life and na kaya mo in a way kasi there are also kids na napipilitan maging adult even as a young child. Totoo. And then di sila nakatapos ng education but they find ways to sustain their lives somehow. Without necessarily being employed. Kasi meron ding iba minors. Ang ganda na binanggit mo yan kasi baka nga nandun tayo sa lens na ang adulting is more of like the financial aspect of it and your responsibilities. Pero meron din ng mga bata na yung Taking care of nag-aalaga younger ng kids. magulang Oo. or yung Or parang magulang. forced maging adult dahil
well, one, Absent either... yung parent. ano? Kung absent yung Oh, parent, absent may yung mga parent. younger siblings. Oo. Kailangan ko alagaan yung mga kapatid ko. So may ganun. Meron din naman na parang dysfunctional yung setup. So, kailangan nilang mag-grow up to protect themselves Yes. from the tumultuous Yes. everyday. So kahit yun, adulting din yun, yung ano ba yun, emotional. Emotional. Responsibility. Yes. Oo, no? Siguro pag may responsibilidad ka sa Basta sarili mo or sa responsibility. others, parang yun na yun. Yun yung Ano ba adult, yun? no? Oo. Pag, actually, Take ang ganda. take Kasi nga- responsibility Oo. for Mala God tier something or someone. Oo, kasi mala God tier na rin yung mag-aalaga ka ng lola mo, mag-aalaga ka ng nanay mo. Kahit na hindi ka financially free pa nga sa panahon na yun. At ang daming ganyan. Ang daming mga breadwinners na hindi financially free. They just have no choice. So, wow. Medyo mahirap yun. And there are a lot of things about being an adult that's difficult. So, what is something that's difficult for you guys in being an adult? Na-mention ni Ding Dong ang taxes! Yeah. The best! What is difficult for you guys in being an adult? Habang nag-iisip, para walang dead air, magkaka-zoom muna ako. Sige. Insert commercial here. And we're back. Oo, parang siguro yung ang katulad ng for good charot, ay realizing that you've outgrown some friendships, some you've outgrown relationships, and that you are not you don't need to work them out. Yung parang kasi may mga relationships na patuloy game pa rin ako kasi mahal for whatever reason, 'di ba? Yun yung mahalaga yung values sa'yo, so willing kang pagtrabahuhan pa yung relationship. Pero may mga relationships na eventually, shucks, this used to work so well before, pero parang ngayon it's not worth having this you because grew differently. yes, so not because you hate each other. It's just that iba na ang values ninyo, iba na yung kaya and not feeling and paano ba and being at peace with that. Baka ganun. That's true. Baka kahit hindi being at peace kahabang ma-realize mo yon, bahagi yata yun. Mahirap yun bago ka makaparating To sa at stomach it. peace. Oo. That's true. That's happened with me. How about you guys? Hard truth na na-realize ko sa pagtanda ay hindi mo naman pala mababago yung mundo. Parang isang tao ka lang. As an idealist. Yes. Parang lahat nung pangarap mo to change the world and make the world a better place ay magagawa mo pa rin, but it's not gonna be as grand as you think. And ikaw ay one of the many people lang. Although ang ano naman doon, ang kadikit doon ay ang importante is at least you make the world around you a better place at the very least. And if everybody does that, then collectively magiging mas maganda yung mundo. Alam mo kung paano ako to na-realize? Nakakita ako ng mass grave na sobrang daming buto at mga skull. Tapos na-realize ko parang lahat tong nakikita ko ng mga buto at skull na nakapatong-patong lang. Parang lahat to ay mga taong nabuhay at some point at nangarap. And then ngayon, yan lang sila, nakapatong lang sila like a wall of bones. So parang wala pala talagang ibig sabihin yung buhay. Ano ka Or lang. hanggang dun lang Yun din. na yun, Oo, di ba? hanggang Parang dun lang. at the end of the day, yan ka lang din. Buto at bungo. Ako, +1, but also -1. Maybe ×1. Math Such a camp. math camper. Derivative mo na math yan. camper. Integrated. ×1 to that. Kasi iniisip ko parang what's hard for me about growing up is yung nga parang making meaning or making use out of the life that I'm gonna live out. Kasi before I wanted to, ang dami kong gustong i-achieve, but parang masaya naman ako sa mga na-achieve ko. At 20, before I reach 30, parang feeling ko very blessed naman na ako. Pero na-realize ko rin na
parang it only takes one person, parang one life. Parang as long as you are able to make a change or an impact na positive with one life, parang it can go a long way. And then, ayun, siguro isa pa lang nahihirapan ako or ninanavigate ko pa is yung parang how to be careful around people who are younger than me. Kasi I don't want to, parang as much as possible, I want to be like honest with how adulting or growing up is, but at the same time, gusto mong maging good example somehow na parang hindi ko pa nahanap yung balance. Hindi naman siguro ako bad example, pero parang hindi ko rin ma-imagine how to navigate that pa. Ibig sabihin ba yung parang ayaw mong i-spoil for them yung what's ahead of them? Or parang ayaw mong basagin yung trip nila as a child Or or as parang- kids? Parang ganon, in a way. Yeah. Na parang ayaw mong spoil for them, but at the same time, ayaw mo rin. Parang minsan kasi, di ba, when you're growing a little bit older, nakikita mo na yung younger, alam ko na kung saan ka papunta sa ginagawa mo. Pero parang hirap din naman na like mag-advise, lalo na hindi naman nagsistop yung growing. At hindi sila makikinig. Yes, yun din. So parang, yun. At wala tayong way to know for sure. Yun Kasi din. malayo naman natin. Iba yung diba? maging outcome than the usual pattern. So sino ba tayo na Yun nga. napaglipasan ng panahon para pagbawalan yung mga Yun. tao? na- Grabe yung mga Oh, sorry. paglipasan ng panahon naman. Ayan. Ano yung tanong? Something that's difficult as Sa an adult. adulting. Difficult? O, ang seryoso ng mga sagot namin ni Oo, Ding Dong eh. Ang hirap. Mas hindi ko na-gets kayo hindi siya difficult. Pero may realization now na nakakapagod siya mabuhay. Lalo na kasi buong buhay ko, parang nagtatrabaho ako, parang, di ba, parang, so, kaya ngayon tulog ako ng tulog kasi pwede na ako matulog. Kasi dati kung hindi ako magtatrabaho, hindi ako kikita. Kung hindi ako kikita, hindi wala akong pambayad ng ganito. Hindi ko masusustain yung buhay ko. So, parang, ngayon na kaya ko ng magpahinga, dahil alam kong meron pa naman, kaya ko pa na mabuhay, kahit hindi ako kakayod everyday, parang, bumabawi talaga ako sa tulog. Kasi ang hirap palang mabuhay. Add ko lang din. Oh, so ito +1 na talaga. Oo, makakapagod. So isa ding hard pill to swallow for me nung tumatanda na ako ay na no one will take care of you more than yourself. Kahit pagod na pagod ka na, you have to take care of yourself. Yung isa pang naisip ko ay pag katapos mo mag-aral, basically wala ka ng ibang goal unless mag-set ka ng goal for Yes. yourself. Wala kang ibang motivation kundi kung ano man yung dati kasi diba parang everyday gagawin ko tong homework na to kasi meron kang prize, meron kang goal which is to graduate. After that, basically you're on your own. Like pwede mo nang itigil dun kung gusto mo, pero nasa saya kung anong gagawin mo out of it. And dun minsan ang hirap humugot ng motivation kung parang nabubuhay ka everyday na hindi mo alam kung ano yung bakit mo ginagawa itong mga gusto mong o yung mga ginagawa mo ngayon. Ang hirap. Kasi like nga, forever pangarap ko magbukod. Tapos so, dati parang kailangan ko magtrabaho para magawa ko yun. Tapos nung nagawa ko na siya, parang okay, kailangan ko na siya Next sustain. goal. So parang gano'n na lang. Tapos parang, pero okay, na-achieve ko na siya, na-experience ko na siya, so pwede na ako. Okay na ako. Okay na, di ba? Parang, dati meron pa ako mga vision wall, di ba, na meron akong sariling condo, tapos pumunta akong New York. Nagawa ko na siya lahat. So what next? Tapos, kailangan ko mag-isip ng bagong goal, ganun. Bilhin akong sapatos. Micro goals. Okay, so now we're gonna insert an improv game. Wow! Goal? Hindi ba yun yung AU sa elements table? Hindi. Gold yun. Gold, di ba yun yung amag? Hindi. Mold yun. Mold, di ba yun yung nasa face?
Hindi. Mall yun. yun. Mall, di ba din nagsha-shopping? Hindi. Mall Ball? yun. Di ba yun yung bola? Hindi. Ball yun. Ball, di ba din kumakain ng ramen? Hindi. Bowl yun. Bowl? Hindi ba yun yung mga pelikula na hubot-hubad? Hindi. Bold yun. yun. Bold, di ba yun si Chester? Hindi. Bald yun. Bald. Bald? Di ba yun yung masama? Hindi. Bad yun. Bad, hindi ba yung tinutulugan natin sa gabi? Hindi. Bed yun. Bed, di ba yun yung pag humika ng limos? Hindi. Bed yun. Bag. Di ba yun yung shoulder? Bed. Bag yun. Bag? Hindi ba yun yung masama? Hindi. Bad yun! Bad. Di ba yun yung hindi pa siya full na flower? Hindi. Bad yun. Bud, hindi ba yun yung yung kapag ikaw yung nakahiga, tapos nakahulog ka, tapos yung tunog. Hindi. Bug. Bog? Di ba yun yung, aso? Hindi. Dog yun. Alright. Yeah. Yes. So thank you so much for listening to our episode on adulting. I hope we were able to enlighten you or at least na-enjoy nyo yung mga kwento namin. Thank you so much to Thank you. everyone who was able to share their stories and their insights. And we hope that you continue listening to our podcast. Please subscribe to our podcast, Tawalets with Spit. And we'll see you in our next episode. With spin. Spit Manila! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.